Ayan. Hello, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Mabilis ba ang internet ko? Medyo nalit tayo ng live ng konti, nagka-problem lang sa internet. Pero hopefully, maayos na ngayon. Hello. Ayan. Kumusta? Naririnig nyo ba? Maayos ba? Maganda bang internet natin ngayon? Pwede kayo mag-comment sa comment section kung naririnig nyo na ako, kung ayos na. And meron na tayong 4. Meron namang may viewers na rin tayo, no? Tama ba? Can you hear me, guys? Check lang natin. Set up ko lang dito yung monitor ko sa isang phone. And good evening po ulit. Welcome sa second free let review session natin. At salamat kasi naging successful yung unang live natin last Monday. Nagtakal tayo doon ng Prof. Ed and inabot tayo ng 1 oras. Pero salamat kasi marami tayong na-reach, no? Almost 3,000, more than 2,800 ata yung naging views nung unang live natin, which is a good number, no, para sa unang beses natin na mag-live. Ayan. Hello, Ma'am Lizelle. Shout out sa'yo. Hello po, Sir Maynard. Ayan. Madami ng viewers natin. Pwede niyo po i-share yung live para makapag-start tayo maya-maya pag medyo marami ng viewers. Ang itatakal natin ngayon ay Gen Ed and Major na English, no? So basically marami dito mga basic questions for English majors kasi Gen Ed English siya. Pero meron din tayong konting mga malalalim or hard questions under English majorship, which is dapat alam din naman ng iba kasi pwede rin silang lumabas sa Gen Ed English. Ayan. Hello, Ma'am Lauren Joyce. Good evening po. Shout out sa iyo at shout out po sa lahat ng viewers natin from NEUST, no, sa alma mater natin. Marami tayong members, lalo na sa FB group natin, no. Marami tayong members doon from NEUST. Siguro yung iba mga graduating, baka hindi pa mag-take this March ng let pero nagre-review na, and that's your edge. Okay. So mag-start tayo, no. Share niyo po yung live natin para mas marami pa tayong ma-reach. Okay. So, nagkaroon ulit ng pre-test doon sa ating group at yung average na score ay 11.68. So, 11 points over 20. So, kung papansinin natin, yung score na yon ay nakakalahati naman, pero kung i-consider natin yung 75% na passing rate, ay kulang pa din, no? Kaya sana makatulong itong rationalization natin para mas maging confident kayo sa pagsagot, lalo na sa major, yung mga English majors natin dyan. At hindi lang yan, sa mga Gen Ed din na takers natin under English subject. Hello po. Hi, JV. Hi, Ma'am Pauline. Hello po. Nanonood si Ma'am Pauline. Hello po. Hi, Sheena. Sheena May. Hello po, Tita Shamer. Shoutout po sa inyo. Yan, dumadami na yung viewers natin. Okay, so start tayo. Kung ano, no, kung first time nyo manood dito o kahit nanonood na kayo dati, pwede nyo i-try na i-comment kung taga saan kayo, kahit province nyo lang para monitor natin kung saan, no, mga taga saan yung mga viewers natin tonight. Nung mga nakaraan, meron din tayo from Mindanao, from Bataan, no? Marami tayong mga viewers nun. Shoutout po sa inyo. Hello po, Ma'am Angelica Ignacio Alvaran. Sige, start tayo sa number 1 na question natin, no? Number 1, I'm sorry, I can't focus on our conversation. I'm not feeling well today. What communication barrier is present? We have A, physical barrier, B, psychological barrier, C, physiological barrier, or D, language barrier. Pwede niyo pong i-comment ulit yung sagot niyo sa comment section para masaya ulit tayo, no? Marami tayong nagpa-participate sa ating live. Hintayin ko yung answers nyo. Good evening po sa inyo, Ma'am Janice Garcia. Salamat po sa pagtag ng friends nyo, Ma'am Lizelle.
Ano yung sagot nyo dyan? Malinaw ba yung sounds natin? Sabihin nyo kung medyo naglolo ko, no? Pero sana maganda naman yung relay sa inyo. Okay, so ang sagot natin dyan sa number 1 ay letter C, which is physiological barrier. Bakit? Ano ba yung dahilan kung bakit hindi naintindihan yung communication? Pag sinabi nating barrier, yun yung nag-i-interfere sa success ng communication. At ano yung nag-interfere dyan? Yung sakit, no? Not feeling well kasi. Not feeling well today yung receiver ng message. Kaya ang sagot dyan ay physiological barrier. Tama po, Sir Mark. Tama din, Ma'am Angelica, letter C. Hello, shoutout po kay Ate Cathy. Nanonood siya ngayon. Hello po sa inyo. Ayan. Bakit hindi physical barrier, no? Pag sinabi kasi nating physical barrier, ito yung tumutukoy sa environment. Pwedeng yung ingay sa paligid o yung magulong setting, no? Pag sinabing physical, it's all about the environment. Pero pag about sa katawan, kasi nakakalito yan, no? Baka isipin nyo, sa katawan naman yung sakit. So, physical. Pero hindi. Yun ang difference ng physical at physiological. Kapag sa katawan, physiological siya. Pero kapag sa paligid mo, sa environment, physical barrier. Psychological barrier, obvious naman yon sa mind, no? Sa utak. Psychological barrier. Language barrier, edi yung hindi magkaintindihan dahil sa language, sa difference ng language. Okay tayo dun sa number 1. Marami nagkamali dyan sa pretest, so ngayon alam niyo na, no? Physiological barrier, it's about biological, sa sarili, sa katawan. Next, let's have number 2. A confirmation made by the recipient of the message can be also called what? A. Context, B. Channel, C. Mode, or D. Feedback. Comment nyo po ulit yung sagot nyo sa sa comment section kung ano ang sagot natin. Medyo nahuhuli lang ata yung relay ko dito, no? Ayan. Letter D, si Sir Mark, si Ma'am Angelica, si Ma'am Jelly Jean, si Ma'am Althea, letter D. No? Na-recognize ko yung ibang mga pangalan parang kahit na nung first year pa lang ako or second year, nanonood na sila ng videos natin sa YouTube. No? So, ang tamang sagot po dyan sa number 2 ay tama po kayo, letter D. We have feedback. Bakit feedback? Kasi confirmation, yun ay isang type ng response, no? Response from the receiver or the recipient of the message. Kaya ang tawag doon ay feedback. Very obvious. Hello, Chloe. Salamat sa panonood. Hi, Shaina. Shout out sa'yo. Ayan. So, bali ang sagot dyan ay feedback. Pero ano yung pagkakaiba pa ng channel tsaka ng mode? No? Pag sinabi nating mode, mas malawak siya, mas broad siya. Pag sinabi nating mode, pwedeng yan yung about kung yan ba ay through audio or through words or through gestures, depende sa mode. Pero pag sinabi nating channel, mas specific siya. Halimbawa, kung ang mode natin ay linguistic mode, medyo technical terms na to na para sa mga major in English dyan. Kapag ang mode, sinabi nating mode, andun yung linguistic, yung oral, at kapag sinabi nating linguistic, through words yon. Now, ang channel naman siya, yun yung mas specific, yung way mo kung paano mo dineliver yung message. For example, kung linguistic siya, gumamit ka ba ng letter, handwritten letter, or gumamit ka ng social media, nag-chat ka. Parehong linguistic yon kasi parehong nagko-communicate ka through words. At yun yung mode, yung linguistic mode. Pero ano yung channel? Yung mas specific, yung channel or yung way kung saan mo dineliver yung message. So, yun po ang pagkakaiba ng channel at ng mode. Lipat tayo sa number 3. Which is not true about an informative speech? A. The information should be accurate. B. The statements are compelling. C. The topic arouses interest. Or D. It is clear. Hi po kay Ma'am Jane. Nanonood si Ma'am Jane Andrea Espejo. Shoutout po sa inyo. Salamat ulit sa mga nag-share ng live natin at sa mga nagre-react. Maraming salamat po sa inyo. Ang sagot ni Ma'am Jelly, letter B. The statements are compelling. Kumusta kayo? Si Ma'am Althea, letter B.
Ma'am Shaira, letter B. Okay. So, ang tamang sagot dyan ay, tama naman po kayo, no? Letter B. Bakit letter B? Pag sinabi kasi nating compelling, yun yung nagpapamali, no? Yung compelling kasi, pag sinabi nating compelling, it means convincing, no? Meron kang isang bagay na pinapatunayan mo para ma-convince o ma-persuade mo yung magbabasa o yung makikinig. At pag sinabi nating convincing, pag-argument, compelling, it's not about informative speech anymore. It's about persuasive speech or persuasive communication. Pag kasi informative speech lang, nagtuturo ka lang, nag-i-inform. So, yun, no? Yun ang mali sa number 3, yung pagiging compelling ng statements. It falls under persuasive speech. Okay? So, yun, no? Pag may mga not true na ganyan sa board exam, bibilugan nyo na yun kaagad para hindi na kayo malilito. Tapos, alam nyo na agad na ang hinahanap ay not true. Kasi minsan nakakalito, baka yung true yung mahanap nyo. Pero pagka bibilugan nyo na, guguhitan nyo na agad yung mga keywords na ganyan, not true, o de, mas madali nyo nang masasagot. Okay? Let's have number 4. Which is a metaphorical statement. We have A, the stars are so brilliant tonight. B, celebrities starred the event. C, look, the stars are dancing in the midnight sky. Or letter D, you are a star. Shout out po sa inyo. Shout out kay Raj. Nanonood si Raj. Hi Raj. Si Ma'am Kay, si Teacher Kay, si Teacher Rowena. Hello po. Ate Melky, Margo. Shout out sa inyo. Okay, ayan. Anong sagot natin? Ang sagot niyo po ay letter D, no? Letter D ulit ang sagot nila. Maraming sumagot ng letter D. At ang tamang sagot naman talaga ay letter D, no? You are a star. Bakit? Pag sinabi nating metaphorical, meron kayong pinagkukumpara na dalawang bagay. At yung dalawang bagay na yon, magkaiba sila, pero pinagko-compare nyo kasi para sa inyo may similarities. At dyan sa letter D, pinagkukumpara dyan yung star at saka yung kausap mo. So, it's a comparison. It's a metaphorical comparison. Kaya, ang sagot dyan ay letter D. Yung letter A naman, wala namang figure of speech doon kasi talaga namang ang stars, brilliant sila kasi nagsashine sila. Ang letter B naman, celebrity starred the event, meron talagang verb na star, no? Start, parang graced, parang ganun yung ibig sabihin niya. At yung letter C naman, the stars are dancing in the midnight sky. Ano naman po example yan ng figure of speech? Sige nga. Anong example ng figure of speech yung letter C? The stars are dancing in the midnight sky. Kasi hindi yan metaphor. Ano nang tawag dyan? Sige, comment nyo nga kung anong tawag sa figure of speech na yan. Personification, no? Tama si Ma'am Jelly. Ma'am Angelica, personification. Yan yung mga basic na mga figures of speech na dapat alam natin kahit hindi kayo English major kasi maraming tanong na ganyan. Metaphor, simile, personification, may mga ganyan tanong sa Gen Ed English. Tama po si Sir Maynard, ayan, personification. At ang sagot dyan sa number 4 again, letter D. No? Kasi, syempre, yung tao, hindi naman siya star, yung kausap mo. Number 5, complete the sentence. Before you pass your paper, please blank that your answers are complete. You have A, assure, B, ensure, C, ensure, or D, sure. Yan. Comment nyo ulit yung sagot nyo. Sagot ni Ma'am Shaira, C, Sir Mark, C. Okay, maraming ganyan sa Gen Ed na English, no? Yung magkakatunog na words, tapos alin doon yung gagamitin nyo. Raj, letter C. Ayan, tama, no? At tama po, ang sagot po dyan ay letter C, ensure, no? Kasi ang ensure, ang ibig sabihin yan ay make sure. Please make sure that your answers are complete. Pag sinabi nating assure, ang ibig sabihin nun, nag-guarantee tayo, no? I assure you, ginagarantiyahan kita. Pag naman insure, it's about insurance, no? Nag-insured. At ang sure naman, yan ay adverb, no? Kaya hindi mo siya pwedeng gamitin sa sentence. Ang verb for sure ay ensure. Parang encircle, no? Ensure.
Ayan. Hi kay Ma'am Juvea, Ma'am Cristel, nanonood sila ngayon. Shoutout po sa inyo. Okay, lipat tayo sa number 6. Literature naman tayo. It is a collection of stories written by Geoffrey Chaucer in the 14th century. You have A. Iliad, B. Beowulf, C. The Canterbury Tales, or D. Adventures of Huckleberry Finn. Marami din ganyan tanong sa board exam. Yung out of nowhere na pag hindi mo talaga nabasa, hindi mo talaga alam yung sagot. Kaya yan ang mahirap sa mga English major, no? Pag hindi na natin alam yung literature, pag hindi na tayo familiar doon, hindi na natin nasasagot. Kaya dapat wide reader tayo. Number 6, ang sagot po nila ni Sir Mark, ni Sir Jello, Ma'am Angelica, Sir Maynard. Okay, ang sagot nila ay letter C, The Canterbury Tales. At tama po yan. Yan ang sagot. Geoffrey Chaucer, Canterbury Tales. Madali lang tandaan, letter C, Chaucer, Canterbury Tales. No? Yung Iliad, alam natin yan, it's about Trojan War. Trojan War, no? Yung Beowulf naman, it's about Beowulf. At yan ay Old English, no? Anglo-Saxon na unang epic ng Anglo-Saxon. For letter D naman, Adventures of Huckleberry Finn. Sino nagsulat niyan? Sige nga. Familiar ba kayo sa Adventures of Huckleberry Finn? Sinong nagsulat niyan? Try nga natin, mga English major. Dapat alam din yan ng mga kahit hindi English major kasi isa yan sa mga famous na literary piece. Sino ang author ng Adventures of Huckleberry Finn? Mark Twain. Tama po si Ma'am Jelly. Mark Twain, no? Yan ang parang sequel o parang yung kasunod na sumikat after ng Adventures of yung ng isa, no? Parang wait lang, parang nakalimutan ko na. Tom Sawyer ba? Tama ba ako? Parang yun yung nauna. Tapos ito yung sumunod, yung Huckleberry Finn. Parang nablanko ako dun. Pero sige, tama yun. No? Sa Huckleberry Finn, si Mark Twain. Or ang kanyang totoong pangalan ay Samuel Clemens. Next, let's have number 7. Who are at war in the story of Iliad? Ayan. Okay. Sino yung naglaban sa Iliad? Trojans and Achaeans, Trojans and Minoans, Trojans and Phoenicians, or Trojans and Macedonians? Ano ang sagot niyo dyan? Letter A, ang sagot ni Ma'am Shaira. Kayo, ano ang sagot niyo? Salamat po ulit sa mga nag-share ng live natin. Maraming salamat po. Anong sagot natin dyan? Tama si Ma'am Shaira, no? Trojans and Achaeans. Or sa ibang salita yung Achaeans, yun yung Greek, no? Trojans and Greek. Sila lang naman yung dalawang naglaban sa Iliad. Ano bang story ng Iliad? O sino ba ang author ng Iliad? Sige nga. Sino ang author ng Iliad? Iliad and Odyssey. Sino ang author ng Iliad and Odyssey? Try po ulit tayo. Homer. Tama si Sir Mark, no? Homer. Tinatanong din yan sa Gen Ed English, no? Kaya mahalaga alam natin yan. At ang story ng Iliad, dahil sa isang magandang babae, si Helen, na kinidnap ni Paris, naglaban na ng 10 years. Sa loob ng 10 years, yung dalawang tribo na yan, yung dalawang lahi na yan. Trojans and Achaeans. At yan ay part ng mythology, kaya meron dyang participation ang gods and goddesses ng Greek. Yan ang story ng Iliad. Anyway, pagka nag-focus tayo sa major, mas magda-dive tayo deeper sa mga stories na yan at saka sa mga relevance niyan sa current issues na yun. Let's have number 8. This is a collection of Indian fables. Indian fables naman, Rig Veda, Upanishad, Panchatantra, or Kalidasa. This is a collection of Indian fables. Yan. Sagot nyo ay C, may A, may C,
Sinabi nating fables, ito ay stories about animals, no? Fables. At tama, Chloe. Tama. Ang tamang sagot dyan ay Panchatantra. Yan ang Indian fables. Panchatantra. Pero lahat yan may connection sa Indian, no? Yung Rig Veda, pag sinabi nating Rig Veda, yan ay hymn. Parang mga kanta, hymno, no? Hymn. Indian hymns. Pag naman Upanishad, text, no? So ang ano ko lang dyan, ang ginamit ko lang dyan na keyword sa Upanishad, di ba pag nagte-text tayo tapos hindi nababasa, parang napapanis. O ganun. So pag text, Upanishad, no? Pagka naman Rig Veda, hymn, no? May rhythm kasi pagkanta, pag hymn. So rhythm, Rig Veda. So yun ang mga ginagamit kong mga keywords. Sa kayo, pwede nyo rin gamitin, no? Kalidasa, tao yan, no? Indian Shakespeare. Yung counterpart ni Shakespeare sa India. Kalidasa. Okay? Let's have our next one. To pass the board exam, I suggest that he blank every night. So we have review, reviews, reviewed, or reviewing. Ano po ang sagot natin dyan? Marami din nagkamali dito sa pretest, no? Kasi nga naman, ang kino-consider, minsan baka i-consider natin dyan yung he. So he ay singular. So isipin natin ang verb, dapat singular din. No? Pero iba yung kaso dyan, kasi yan ay isang parang subjunctive, no, or conditional. Nagpapayo ka. At kapag nagpapayo ka, ang ginagamit natin dyan na type ng verb ay yung base verb, no? Kaya ang sagot dyan ay letter A, review. I suggest that he review every night. Kasi sinasuggest mo naman na gawin yung action, hindi naman ginagawa nung lalaki yung action, no? Hindi naman ginagawa ni he yung action. Nagsasuggest ka. So ang sagot dyan ay review, base verb, no? So pag ganyan, I suggest that you, I recommend that you, or I recommend that she, he, ganyan, laging base verb, no? Yung walang S, yun ang ginagamit natin. Okay, tama po ang mga sagot nyo, Ma'am Shaira, Sir Mark, Sir Jello, Ma'am Hannah, Sir Maynard. Salamat po sa pag-participate nyo, no? Salamat din sa 30 plus na viewers natin, no? Marami na yan para sa major. Number 10, identify the error in the sentence, she had went to the market before I got home. Had went, before I got, or no error. Marami rin ganyan sa board exam, yung identifying grammatical errors. Tapos laging may no error. Kaya hirap i-detect, no? Parang may isip mo, sa unang tingin mo, parang walang mali. Pero pag in-analyze mo ng mabuti, makikita mo, meron. Okay, ang mga sagot niyo po ay A. Tama naman, A. A ang sagot. Bakit letter A ang sagot dyan? Ano ang mali? Pag gumamit tayo ng had, or has, or have, ano yung kasunod dapat? Anong tense ng verb? Ay, anong form ng verb? Dapat ba past tense? Or dapat ay past participle? Sige nga, labas nga mga English major. Pag gumamit tayo ng had, or has, or have, tapos may kasunod na verb, pag ginamit natin yung has, have, had as an auxiliary verb, ang gamit natin na kasunod dapat ay past participle. Tama si Sir Jello, no? So, ang had, ang kasunod dapat yan ay gone, no? Had gone. Hindi yan had went. No? Anong tense yan? Yung had went, ay yung had gone. Anong tense yun? Yun ba ay simple past? Past perfect? Or past progressive? Pag sinabi nating had gone, yun ay past perfect. No? Sabihin, nauna yung isang action bago yung simple past, which is yung I got.
nauna siyang umalis bago ka dumating sa bahay. Okay, let's have number 11. Kaya pa? Which set of words exemplifies diphthongs? Tagalog, ang diphthongs ay diptongo, para sa mga Filipino major. Will, kill, mill, pray, break, ache, trap, clap, slap, or dip, chip, sleep. Which set of words exemplifies diphthongs? Alin dyan ang may diphthongs? Letter B. Sagot ni Sir Mark. Pag sinabi nating diphthongs, ito yung sa Tagalog din at sa English halos pares lang yan, no? Aw, ew, iw, o, o. No? Kaya I, a, e, oy, uy. Ayun. So ano dyan ang may ganon? A, yung vowel tapos may kadikit na W or kaya vowel tapos may kadikit na Y sound. No? So ang sagot dyan, ang tamang sagot dyan ay letter B. No? Pray, break, ache. Kasi ang diphthongs, yun nga yung tunog ng A, o kaya oy, uy, or aw. So dyan, yung pray, o yun ang diphthong. Break, ache. No? Yun ang diphthong or diptongo sa Tagalog. Pag ang tanong sa Gen Ed sa Filipino, diptongo, yun din. Parehas lang. No? Bahay, kahoy, baboy. Yun ang mga diptongo sa Tagalog. Next, let's have number 12. Which is not an intensive verb? Make, appear, smell, or feel. Sa English majorship na exam, meron ding mga tanong talaga na situational, pero meron din yung mga tanong na ganyan, na utak lang talagang gagamitin, hindi ka magko-comprehend. Minsan, hindi siya gagamitin sa context, talagang kopya memorya. Pag sinabi kasi intensive verb, meron kasi mga listahan talaga ng intensive verb. So kung hindi mo yun alam, baka mahirapan ka. Pero dito sa video na to, sa live natin ngayon, di-discuss natin yan para alam nyo. Okay, may sagot na A, may C, may A. Yung iba, anong sagot nyo? 26 ang viewers natin. Hello, shoutout po ulit sa inyo. No? Salamat sa mga nag-share ng live. Sana marami pa tayong ma-reach, especially pag nag-English major tayo na live, no? Kasi mahirap talaga ang English. Sana makatulong tayo sa mga ka-major natin. So, ang tamang sagot po dyan ay letter A, make. No? Yan ang hindi intensive verb. Bakit? Kung sinabi nating intensive verb, yun ay linking verb. No? Ang linking verb na pinakakilala natin ay yung is, are, was, were. No? Pero meron ding ibang verbs na linking or intensive verbs like appear, smell, and feel. Ano yung clue natin para malaman mo kung intensive siya or hindi? Kung kabisado mo yung listahan ng intensive verbs, edi maganda. Pero kung hindi, ang tandaan nyo, kung ang isang verb ay ginamit sa sentence, tapos pag pinalitan mo ng is, yung verb na yon, tapos hindi nagbago yung meaning, ibig sabihin intensive verb siya. For example, I feel good. No? Mabagal ba? Ayan, naririnig niyo na ba ako? Parang nagloko yung internet ko. No? Okay na ba ulit? Comment nga kayo kung okay na bago natin ituloy yung paliwanag. Hindi ako masyadong ma-excite sa paliwanag. Naririnig niyo ba ako, guys? Okay na? Okay na. Salamat po, Sir Mark. Okay. So, pag sinabi nating intensive verb, yun nga, pag pinalitan mo ng is or ng R o ng M, tapos hindi nagbago yung meaning, ade tama siya. For example, try nga ako dito sa StreamYard. First time ko lang kasi gagamitin to. No? Kunyari, he feels good. Ayan. Show nga natin.
Ayan. Wow. Second time ko gumamit ng StreamYard, yung first time ko ng first live. He feels good. So pag pinalitan mo yung he, ay yung feels ng is, he is good, hindi siya nabago. Hindi nabago yung meaning niya. Ganun pa rin. He is good, he feels good. So ang gamit ng feels dyan ay intensive. Linking verb yan. Ganun din sa smell, no? Pag, halimbawa, the food smells good. The food is good. Ganun lang din yon. Appear. She appears beautiful tonight. She is beautiful tonight. Hindi nagbabago. So, ganun. Pero kapag kayong make, ginamit mo siya, halimbawa, I make cakes. I am cakes. Pwede ba yun? So, hindi. Nabago na yung meaning. So, hindi na siya intensive. Ang tawag na doon ay yung, na siya, action verb na siya. No? Kasi hindi na siya replaceable ng is, are, or ng am, ng be verbs. So, yun. Yun ang ibig sabihin ng intensive verb. No? Okay. Salamat, Ma'am Janice, Ma'am Marie Grace, Ma'am Angelica, Sir Jello. Okay. Okay na. Sabihin nyo lang pagka nagloloko yung internet ulit natin. Okay, let's have number 13. Ito, madali lang ulit to. No? Your love is like the sun is an example of what figure of speech? Simile, metaphor, hyperbole, or personification? Ano po ang sagot natin dyan? Your love is like the sun. Ang keyword natin dyan, merong salitang like. Kinukumpara yung love sa sun, pero gumamit ng like. Kaya ang sagot, tama si Sir Mark, si Ma'am Angelica, simile. No? Letter A. Yun ang kaibahan ng simile sa metaphor. Yung simile, gumagamit siya ng mga salitang like or as. No? Like or as. Pero sa metaphor, wala nang like, wala nang as. Pag ginawa mong metaphor yan, your love is sun. Your love is sun. Metaphor na yon. Kasi walang like. Pero kapag may like, your love is like the sun, yan ay simile. Ayan. Pag naman hyperbole, exaggeration. No? I'm so hungry, I could eat a horse. I can eat a horse. No? O kaya yung, I will give the stars to you. Kaya mo bang ibigay yung between para sa taong mahal mo? Siyempre hindi, di ba? Exaggerated, hyperbole, hyper. Pag naman personification, yun yung kaninang binanggit natin, na yung characteristics ng person, nilalagay mo sa hindi person. Parang yung, the stars are dancing in the midnight sky. Sumasayaw ba yung star o hindi naman? So, yun yung personification. Madali lang, no? Again, pag simile, may like or as. Metaphor, walang ganon. Pag hyperbole, exaggeration, kasi nga hyper. Personification, yung characteristics ng person, inilalagay mo sa hindi person. No? Very easy lang, no? Basic lang para sa mga English major. At sa iba din. Let's have number 14. Okay, ano naman tayo? Vocabulary, no? Police operations are often covert to avoid unnecessary obstructions. What is the synonym of the underlined word? You have A, secret, B, equipped, C, documented, or D, obvious. Salamat po, Ma'am Marie Grace, no, sa pagtag ng friends nyo. Hopefully, mas marami pa tayong ma-reach. Sagot ni Sir Mark ay letter A, secret. Kayo, ano ang sagot nyo? Ma'am Angelica, letter A din. Alright. So, ang tamang sagot dyan ay, tama po kayo, no? Letter A, secret. Pag sinabi natin kasing covert, yun ay secret, no? Hidden or concealed. Yun lang. Wala na tayong ibang paliwanag dyan. No? Yung antonym ng covert ay overt, no? Pag sinabi natin covert, ito ay secret. Pero pag sinabi naman natin overt, ito ay obvious. Ayan, nagtatype na ako para meron kayong makikita. Ayan. Ayan. Covert, secret. Pag overt, obvious. No? So, magkaiba. Kung ang tinanong dyan ay what is the antonym of the underlined word, ang sagot dyan, obvious. Kasi ang
antonym ng covert ay obvious or overt. Pero dahil ang tinatanong ay synonym, ano bang synonym ng covert? Secret, no? Or hidden. Okay, malinaw yan. Next tayo. Which is true about a compound complex sentence. Marami ding nagkamali dito sa pretest natin, no? A, it has two independent clauses. B, it has one dependent clause and one independent clause. C, it has one independent clause and two dependent clauses. Or D, it has one dependent clause and two independent clauses. Ano ang sagot natin dyan? Compound complex sentence. Medyo technical to for English majors, pero basic part pa rin to ng Gen Ed English kasi basic English, it's about yung mga form ng sentences, no? Meron tayong sagot letter B. How about yung iba? Anong sagot nyo? Kumain na ba kayo? Di bale, 20 items to, no? Pero marami din tayong matututuhan sa maraming items na yan. Anong sagot nyo ng iba? Which is true about a compound complex sentence? Sige, habang hinihintay ko yung sagot nyo, kabit ko lang yung charger ng laptop. Okay. Letter D, sagot ni Ma'am Angelica. Sandali lang ah. Malolobat na yung... Okay. Siguro hindi sure yung iba kaya wala pa silang sagot. Sige, reveal natin, no, para alam niyo yung yung sagot diyan. Ang sagot diyan ay letter D, no? It has one dependent clause and two independent clauses. Parang may nabago sa choices, no? Yung letter A kanina independent tapos naging ano na siya. Teka. Edit nga natin. Oh, ayan. Nahihilo na ako kanina sa pagka-copy-paste. Okay, so it has one dependent clause and two independent clauses. Tama yun, no? Yun ang compound complex. Pag sinabi natin compound complex, dalawang independent clause, isang dependent clause. Pag kasi sinabi natin independent clause, yun yung mga clause, or sa ibang salita, sentence na rin yun, no? Complete thought, may subject and may verb. May subject, may predicate. Pag dependent, hindi naman complete yung thought. Compound complex, two independent clauses, one dependent clause. So, lalagay na tama din yung letter A kasi ang compound complex sentence, meron din siya talagang two independent clauses. Pero ano ang mas tamang sagot? Letter A or letter D? Dito tayo sa D. Kasi ito yung exact na definition at component ng compound complex sentence. Minsan sa board exam may ganyan din, no? Yung parehong tama, pero alin yung mas tama? So, dun tayo sa mas tama, sa mas accurate, sa mas exact, which is letter D. Yung letter B, one dependent clause and one independent clause, yan naman yung complex sentence. Itong letter A na two independent clauses lang, yan naman ang compound sentence, no? Sige, lagay natin para yung letter A, ito yung compound sentence. Yung letter B, ito yung ayan, narito na si Ma'am Angelica. Sige. Complex sentence at yung letter D, ito yung compound complex. Ito. Ayan. Show natin, no? Okay. Yung letter A, ang tawag dyan, compound sentence. Sige, i-notes nyo na lang, no? Kaya, i-screenshot nyo. Compound sentence, dalawang independent clause. Yung letter B, one dependent clause and one independent clause, complex sentence ang tawag doon. Yung letter D, one dependent clause, two independent clauses, compound complex ang tawag. Yung letter C, wala yun. No? Panggulo lang yun. Ngayon, mas maiintindihan nyo yan dito sa susunod na item, no? Sa number 16. Dito tayo. Which is an example of a complex sentence. Again, pag sinabi natin complex sentence,
One independent, one dependent. Isang dependent, isang independent. Alin dyan ang example ng complex sentence? A. The students finished the test in just 5 minutes. B. She was singing while I was playing the guitar. C. I have an exam tomorrow, so I have to study tonight. Or D. I don't think you understand the complexity of the issue. Itong items ito, 15 and 16, sa pre-test, marami talagang nagkamali dito. Again, sa mga nanonood, no, meron po tayong Facebook group, tapos doon tayo nag-upload ng ibang exclusive na posts. Meron din dong pre-test bago mag-live. So kung gusto niyo pong mag-join dun sa Facebook group, pwede niyo pong i-message yung ating Facebook page. No? Itong mismong Carl Season, ano kayo dito? Message kayo. O kaya magpa-invite kayo sa kakilala nyo na nandun na sa Facebook group. Alin dyan ang example ng complex sentence sa palagay nyo? May nagsagot letter A. No? Si Ma'am Gwilyn tsaka si Sir Mark. Yung iba, anong thoughts nyo dyan? Anong sagot nyo dyan? Sige nga. Si Ma'am Angelica. Ma'am Angelica, try ka nga. Nalito ka pa rin ba? Sige. Reveal natin yung sagot. Ang sagot dyan sa number 16 ay letter B. No? She was singing while I was playing the guitar. Tama, Ma'am Angelica. Pag sinabi kasi nating independent, sige. Pag sinabi nating independent clause, pwede mong hatiin yung sentence sa dalawa. Pag compound sentence, no? Yung dalawang independent. Wait nga. Nalito na rin ako. Sige. Pag sinabi nating independent clause, ulit tayo, no? Pag independent clause, isang sentence na yon. Yung dependent clause, hindi siya magiging sentence kapag hiniwalay mo siya. Bigyan tayo ng example. Halimbawa ito. Yung letter C, I have an exam tomorrow, so I have to study tonight. Yan ay dalawang independent clause. Ang tawag dyan ay compound sentence. Bakit? Kasi kapag pinaghiwalay mo yan, makakabuo ka ng dalawang sentence. Yung unang sentence dyan, I have an exam tomorrow. Isang sentence yon. I have to study tonight. Isang sentence din yon. Pinag-aano siya ng so. Ngayon yung letter B, parang dalawang sentence din yan, no? Kasi she was singing, isang sentence. Tapos, I was playing the guitar, isang sentence din yon. Pero bakit hindi yan compound? Bakit yun complex? Ang sagot ay dahil doon sa salitang nagko-connect. Sa letter C, ang nag-connect, so. Sa letter B, ang nag-connect, while. No? Kaya labas tayo mga English major, no? Kapag ang ginamit na pang-connect ay coordinating conjunctions o yung tinatawag na fanboys, ito ay compound. Alam niyo ba yung fanboys na acronym? O parang mnemonics, no? Yung fanboys, yan ay tumutukoy sa mga salitang, sa mga coordinating conjunctions like for, and, nor, but, or, yet, and so. No? Fanboys. Pag yan ang ginamit sa pag-connect ng dalawang clause, ang sagot dyan ay compound. At sa kaso dito, sa case ng letter C, ang ginamit ay so. So, compound siya, hindi siya complex. Pero pag ang ginamit na, halimbawa because, while, before, after, complex na yon. Kasi wala na siya sa fanboys. Hindi na coordinating conjunction yung ginamit. So, yun lang ang clue nyo doon, no? Compound, fanboys yung gamit sa pag-connect ng dalawang thoughts, pero doon naman sa complex, hindi na fanboys. Gets nyo ba, mga English major? Pagka nag-English majorship na focus, no, ipaliwanag pa natin yan kasi marami pa palang nalilito sa part na to. Yung letter A at yung letter D, simple sentence lang yan. Kasi isang sentence lang yan. Hindi mo yan mahahati. Pag kasi sinabi mong compound or complex, or compound-complex, nahati-hati mo yung sentence. Pero dyan, yung letter A at yung letter D, hindi mo na yan mahahati. The students finished the test.
Isang sentence yun. Pero yung in just 5 minutes, sentence ba yun? Or may ano ba yun? May subject ba doon? Wala. So, hindi mo pwedeng hatiin. Isang simple sentence lang yan. Okay? So, malinaw ba yan? Move on na muna tayo dyan. Dito na muna tayo sa number 17. No? Mag-identify muna tayo ng error. When you take the board exam, answer the items as quick as you can, but as careful as possible. Alin naman dyan ang error? You take as quick as you can, as careful as possible, or no error? Anong sagot niyo dyan? Gen Ed English ulit yan. Letter C ang sagot ni Ma'am Angelica. Ma'am Angelica, English major po ba kayo? Tama ba ako ng natatandaan? Yan. Si Sir Mark, math to ang alam ko eh. Sir Mark. Ayan. Ano yung sagot niyo dyan? Oo, tama. Ang sagot dyan sa number 17 ay letter C. Tama, no? Tama ang English major natin, si Ma'am Angelica. As careful as possible. Bakit mali? Kasi ang careful, yan ay adjective. Pero dapat ang gagamitin mo dyan ay adverb. Paano natin nasabi na adverb? Kasi ang minomodify na dyan ay yung salitang answer. Answer the items. Ito na yung minomodify dyan, no? Yung answer. How will you answer the items? Quick and carefully. So, dapat ito ay carefully as possible. Yung quick kasi, this can be an adjective or an adverb. So, kung ang gamit mo man ay quick or quickly, tama yun. Kasi ang minomodify niya ay yung answer. Answer which is verb. So, dapat ang dito sa careful, carefully. Kasi ang adverb natin ay carefully. Ang careful kasi ay adjective. So, yun. Dapat answer the items as quick as you can, but as carefully as possible. O kaya naman, pwede rin as quickly as you can, but as carefully as possible. Parehas na tama yun, no? Yung quick and quickly. Okay. So, medyo mahirap ba? Nahihirapan pa tayo? Ganyan talaga pagdating sa English. Kahit sa Gen Ed English, maraming mga sungot-sungot ang grammar. Kaya kailangan master natin yun. Sayang din kasi yung point kahit hindi ka English major tapos may mga ganito sa Gen Ed. So sayang din yun. Let's have number 18. Ito. I can buy myself flowers. No? Miley Cyrus. What is the function of the underlined word? Is it a direct object, an indirect object, subject complement, or a positive? Anong sagot natin dyan? Hindi po siguro nanonood ng live, nahihiya kayo mag-comment, no? Okay lang. Pero pwede rin kayo mag-comment. Healthy naman ang comment section natin. Ano ang sagot niyo dyan? Master nyo na rin ba yan, lalo na sa mga English major? Pero pwede rin yan mag-fall under Gen Ed English. I can buy myself flowers. Ano yung flowers? Try kayo? Anong sagot nyo? Nahihirapan na ba? Sige, reveal natin yung sagot. Ang sagot dyan ay direct object. Bakit? Anong pagkakaiba ng direct sa indirect object? Pag sinabi nating direct object, it answers the question, what? No? Ano yung, or sino yung, ano yung nag-receive ng action? Sa indirect object naman, para kanino yung action? Tagalogin na natin para hindi kayo malito. Pag direct object, ano yung ginawan ng action? Sa indirect object naman, para kanino ginawa yung action? Diyan sa number 18, ano yung binay? Flowers. So, direct object. Para kanino binay? Para sa sarili niya.
sa myself, no? Kaya ang indirect object dyan ay yung myself. So, ganun yun. Direct object, ano yung binay? Flowers. Para kanino binay? Para sa sarili. Myself. So, yun naman ang indirect object. Pag direct object, yun yung nagre-receive ng action. No? Pag kasi sa English, nagre-receive na action, malilito kayo eh. Kaya Tagalog na lang sa Tagalog. Ang template natin doon, ano yung verb? Ano yung binay? Ganon. Para kanino naman pag indirect object. Okay? So, ganyan. Nakakalito ba? Yung subject complemented na positive, matatalakay natin dito sa susunod itong subject complement. Let's have number 19. Complete the sentence. My favorite English teacher is blank. Anong sagot dyan? Him, his, he, or us. We have him, his, he, or us. Try sila letter A, A, A. Basta yung iba, anong sagot niyo dyan? Sa unang tingin, parang him is him. Pero ang sagot talaga dyan, kung mag-stick tayo sa tamang grammar, ang sagot dyan ay he. Letter C. Kasi ang function dyan ng he ay subject complement. Pag binaliktad mo kasi yan, he is my favorite English teacher. My favorite English teacher is he. Kaya he ang sagot dyan, hindi him. Pero sa informal setting, sa informal, no, naririnig na rin natin yan, yung him. My favorite English teacher is him. Minsan nga me and you, di ba ganun pa tayo, sa halip na you and I, me and you. Pag informal setting kasi okay lang naman na nagkakamali sa grammar, kahit papaano, kasi conventional naman ng grammar. Pero pagdating sa mga formal setting, lalo na sa board exam, nag-stick sila sa tamang grammar. So, ganun. Para malaman nyo lang kung paano sagutin yan, pagka yung pronoun, pwedeng siyang baliktarin at tama pa rin, yun yung tamang sagot. Diyan sa case na yan, him is my favorite English teacher, mali na yun. So, dito naman, he is my favorite English teacher. Kaya letter C ang sagot. Pag ang sinusundan ng pronoun kadalasan ay is, ang kadalasan dyan, personal pronoun yun. Mas malamang sa malamang. Hindi siya object pronoun. Okay? May ganyan sa Gen Ed English. No? Let's have our last item, number 20, bago tayo kumain. What punctuation mark should you use when writing the salutation of a business letter? Dito marami din nagkamali sa pretest. No? Parang simple lang siya, pero marami din palang nalilito pa. Letter D, sagot ni Sir Mark. Colon. Kayo, anong sagot nyo? What punctuation mark should you use when writing the salutation of a business letter? At dapat nyong malaman yan kasi pagka nag-apply kayo ng job, gagawa kayo ng application letter, formal letter yon. Anong gagamitin nyo? Pag naman nilagay nyo, Sir, Ma'am, o kaya yung pangalan ng principal na nga-apply nyo, Dr. ganito, Dr. Mark Gerald. O ano yon? Comma, semicolon, period, or colon? Ang tamang sagot dyan ay letter D, colon. Tama. Ano ba tong colon? Yung colon, ganyan. O yung semicolon naman, ganyan. Yung comma, ganito. Period, alam niyo na ganyan. Bakit colon? Kasi sa business letter, formal yan. No? Hindi naman kayo close. Kaya colon ang nilalagay. For example, halimbawa nga, Dr. Mark Gerald. Halimbawa, yan ang, ano bang apelido ni Sir Mark? Wala ba na siyang apelido dito? Gawin natin si Ma'am Angelica. Dr. Angelica Alvaran. Ganyan nilalagay natin.
colon. Kasi hindi naman kayo close. Pagka-close mo yung susulatan mo, pag friendly letter lang, halimbawa, Dear my friend. Yun, pwede. Comma. Pagka-close mo, friendly letter, comma. Pero kapag ka-formal setting, lalo na kapag ka may posisyon, colon. No? So, yan ang ginagamit natin. Pwede nyo yan ma-apply pwede nyo yan ma-apply, no? Pag mag-a-apply kayo ng trabaho. Colon ang ginagamit, hindi comma. Okay, so naka 20 items na tayo, no? Maraming salamat ulit sa panonood ng live natin tonight. Marami tayong na-cater na-address na mga questions sa Gen Ed at saka sa Major. Pwede nyo itong balik-balikan, lalo na kung naguluhan kayo sa ibang parts. And nakita ko na may need tayo talaga na maggawa ng separate na video, no? Separate na live siguro para sa mga English major, no? Yung focusing talaga sa English majorship. Kasi mahalaga 'yun para makabawi tayo mga English major. Hi John Nixel Tamayo, good evening. Kahit patapos na yung live, salamat kasi nakahabol ka. Si John Nixel Tamayo ay isa sa mga mahuhusay na kung estudyante nung nag-practice teaching ako. Shout out sa iyo, John Nixel Tamayo. Mahusay yan. Nakaka-enjoy ang practice teaching, no? Nakakami sa mga estudyante. Thank you po, Ma'am Angelica. Thank you, Sir Maynard. At salamat ulit sa nanood ng live. Salamat sa nag-share ng live. Pwede niyo po itong i-share sa mga group, no? Sa mga LED groups para mas marami tayong ma-reach. Kung yun ang way para mas marami tayong ma-reach, maganda. No? Para mas marami tayong matulungan. At kung marami pa kayong kakilala mga English major, try nyo, no? Kasi next video, pwede tayong maggawa na for English majorship. Pwede rin naman for Prof Ed. And depende, pag-usapan natin sa Facebook group. Okay, maraming salamat po ulit sa inyo. Thank you, Ma'am Angelica, Sir Maynard, Sir Mark. Yan yung mga mas madalas kong nakikita, si Ma'am Jewel. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Sana nakatulong ulit ito. Si Ma'am Marie Grace, si Sir Jello, shout out sa iyo, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Janice Garcia na from NUST din, same. So, yan, sana makapasa tayo sa board exam sa March. End na po natin yung live, no? Maraming salamat po ulit sa inyo at pwede nyo balikan itong live kung may mga parts kayong nalito. Pwede nyo ring i-share sa mga kakilala nyo para mas marami tayong ma-reach. Again, see you po sa next live ulit natin. Salamat po sa mga viewers at sa mga nag-share. Salamat po. End na natin.